Hello everyone and hello Kapip. So magma-market insight tayo for the next week. Okay? So unahin muna natin si XAU-USD, si gold. So ano na nga ba nangyari kay gold? So punta tayo sa 1 week time frame and same pa rin, bias niya is uptrend. Okay? So yung direction pa rin niya na pinapakita is uptrend. And kung titingnan rin natin sa 1 day time frame, meron tayo dito support level. And ito. Okay. So as long as hindi mabibreak tong support level na to, bias pa rin natin is uptrend kay gold. So ngayon sa 1 day time frame, up pa rin si gold. Pero kung titingnan natin siya, bababa tayo sa 4-hour time frame. Ano na nga ba nangyari? So wait lang, bago natin anuhin yung 4-hour, check muna natin saglit yung Dixie pala. Ano nga ba nangyari kay Dixie? So last time, nagpakita si Dixie ng downside movement. So ngayon, sa 1 week, so makikita natin, no? Ang tagal nating hindi nasilip tong Dixie na to. So kung makikita natin, meron siyang create ngayon na sideways movement. So, check natin. Trend direction pa rin niya. Nasa uptrend pa naman din. Pero ngayon, sa 1 week is nagre-range yung Dixie. So, bakit ko nasabing nagre-range? So, meron ditong dalawang beses na touch. Nasaan na yung arrow? Ayan. And ito. So, ito consider na rin natin. Ayan. And dito sa support level, ito consider na natin to. Then ito. So, makikita natin, si Dixie talaga is nagre-range ngayon. So, may possible, kung si Dixie nagre-range ngayon, so, pwedeng umakyat ulit siya sa resistance level. Okay? As long as hindi nabibreak yung support level na to sa Dixie. So, last baba niya, na-respect niya. So, ngayon, nagkaroon tayo ng bullish candle. So, tingnan natin yan sa 1 day para maging malinaw. Ayan. So, kung makikita natin, dito nag-touch, umakyat. Karoon ng dalawang rejection, din bumaba. So, ito, counted na natin to na nag-touch na siya sa support. Then, umakyat ulit. And bumaba. So, ngayon, kung hindi ito ma-break niya yung support level, may possible na bumalik ulit si Dixie sa resistance level. So, ano yung pwede niyang maging impact doon sa mga pair ng USD pair? So, pwede natin i-ano ngayon sa gold and sa mga iba pang pair ng USD. Pwede natin ano yung insight natin. So, ayan. So, makikita natin, no, si XAU-USD sa 1 week naman is uptrend pa rin. Sa 1 day, nagkakaroon na ng reaction, kaka-breakout lang. Kaso, pwedeng possible na sa pinakita niya is fake breakout. May possible kasi hindi ganon kasobrang layo ng inakyatan niya. Kung 1 day time frame yung titingnan natin. Pero kung titingnan natin sa 4-hour time frame, merong nangyaring breakout. Kaso nga lang, paulit-ulit dito sa level na to,
nag-range na lang siya. Nag-sideways na lang yung presyo. Okay? So, kung makikita natin dito sa 4-hour time frame, dito, nag-range dito, nagpiping-pong lang sa resistance and support. And dito naman, pagka-breakout niya, nagping-pong lang din ulit. So, makikita natin, lagyan ulit natin dito ng resistance and support. Ito, support level. Then, ito yung resistance natin ngayon sa 4-hour time frame. So, makikita natin ilang beses nag-touch sa resistance level. And hindi nagkaroon ulit, hindi na nagkaroon ng breakout. Okay? So, may possible. And dito, medyo aggressive yung candle na to sa 4-hour time frame. So, tingnan nga na sa 1 day. Ayan. Pakita siya ng paulit-ulit na rejection dito. So, dito pa lang, nagkaroon na ng breakout. Ang tingin ko dito na nakaraan, pwedeng sundan na talaga kaagad ng momentum, kumbaga impulsive ulit. Kaso ang nangyari, nung nagkaroon ng breakout, biglang nagkakaroon ng volume ng mga seller na nagsasabi na nagkaka-interest yung mga seller para ibaba pa yung presyo, okay, ng gold. So may chance talaga na pwedeng possible fake breakout lang kung titingnan natin sa 1 day. Okay? So, pwede naman kahit anong pwedeng gawin sa gold. Diba? So, ayan. So, ngayon, ang level lang na maganda sa atin ngayon, nagsa-sideways pa yung gold. So, titingnan na lang natin sa reaction ng resistance and support. As long as walang hindi nagkakaroon ng breakout or breakdown, ranging pa rin yung XAUUSD. Okay? So, may possible for ranging kasi meron ng touch dito ilang beses, then dito nag-touch ulit. So, may possible na ito yung next target niya. Makikita natin, pwedeng possible ito yung next target na bababaan. Kasi ito yung nakakita nating support level na dito nagkaroon ng breakout. Kaso pagka-breakout, nag-range na lang siya. Okay? And ngayon, wala pa ulit touch dito sa support level. So, may chance na bumaba ulit dito yung presyo. As long as hindi ito nabibreak, yung support, okay? As long as hindi nabibreak yung support, so uptrend pa naman din siya. Pero pag once na nagkaroon ng breakdown dito, naka-wait dito yung makita natin, meron tayong EMA, 200 EMA. So, medyo nagtatawag na siya. Diba? Medyo ang tawag ito? Nagfa-flat na. So, kung magkaroon man ng breakdown dito, ito yung next target niya. Okay? Which is dito nagsimula yung impulsive upside. Wait lang. So, tingnan muna natin kung may possible ba tayong pwedeng maging entry next week. So, sa akin dito, makikita natin sa 4-hour, may possible na nagbubuo siya ng range, no? Pero, ngayon kasi, kung makikita natin, meron tayong mga high impact news for next week. So, makikita natin pulang-pula yung Forex Factory. So, meron tayo sa Friday non-farm employment. So, medyo magalaw yung market by next week. Okay? So, may possible na pwedeng magkaroon ng breakout or breakdown. So, ang magandang entry dito kay gold, antayin na lang muna na magkaroon ng breakout sa resistance level para magpakita siya na tuloy-tuloy pa rin yung kumbaga pag-akyat ni gold. Pero, kung ito naman magkaroon ng breakdown dito, so, waiting na lang tayo sa possible pullback. Okay? Kasi, pag hindi maging malinaw, kung support level na magkaroon ng breakdown, pwede may possible pa talaga na umakyat si gold. Kasi nga, overall, yung trend direction niya is uptrend. Okay? So, dito kay gold,
pwedeng bumalik muna siya dito. And pwedeng i-continue niya tong pag-touch dito sa support level. So, pwede pa siyang mag-react dito. Okay? Pero yung target ko dito kay gold kasi medyo sa akin medyo mataas na, masyadong mataas na. So, wala nang masyadong volume sa pag-akyat niya. Okay? Kasi kaka-breakout lang tapos biglang nag-range agad. Okay? So, dito may possible talaga na pwede siyang bumalik dito sa support level or magkaroon ng breakdown dito sa next level na to. So, kung magkaroon man ng breakdown, so, wait for pullback sa support na naging resistance, then pwedeng target level ito ulit. Or mas mababa pa. So, yan. So, next, na anuhan ko ng insight. Ano ba yung maganda ngayon na pair? Check na natin to. Okay. Sa ano kasi natin ngayon, COT, medyo maganda yung GBP. GBP USD. Tingnan natin si GBP USD. So, GBP USD, maganda kasi yung COT ng GBP. Pero, nagkakaroon dito ng short-term downtrend. Nagpapakita sa 4-hour ng short-term downtrend. Makikita natin. Ito. So, may possible na si GBP USD merong short-term downtrend. Pero makikita natin, meron tayong support level. Ayan. So, overall, si GBP USD, uptrend pa naman din siya. Pero, may possible sa 4-hour, magkaroon siya ng pullback. Okay? So, hindi porket nagkakaroon na dito ng kumbaga, lower high, lower low, kumbaga, hindi ibig sabihin na downward, kumbaga, downtrend na talaga si GBP USD. So, pwedeng pullback lang yung ginagawa niya. So, pwedeng target tong level na to. Kasi maganda yung GBP na COT ngayon. So, yun. So, hanap nga tayo ng iba pang pair. Dito nga sa Euro USD. So, magaganda yung mga ano ngayon, mga pair ng risk on, yung mga Euro, AUD, mga ano ngayon. So, makikita natin, si Euro din, nagpakita din dito ng short-term downtrend. Okay? So, makikita natin yung EMA, sumasalo na rin. So, may possible na ituloy niya pag-touch tong support level na to. Okay? Ayan. So, kasi nagki-create siya dito, makikita natin, dalawang beses na rejection, nag-create ng initial low, initial high, then may possible itong ginagawa niya is lower high, which is nasa support level siya, na pwede pa rin natin i-consider as pullback. Pwede pa siyang kumontinue ng ganyan. Okay? Pero makikita natin si Dixie, di ba, is nagre-range siya sa 1 week. So, may possible na pwedeng magkaroon muna ng impact, pwede mo nang umakyat si Dixie. Kasi pinakita niya sa higher time frame na nagre-range siya ngayon. Okay? Nakikita natin kanina. Ayan. So, may possible na lalaruin niya lang yung nasaan na yung panulat ko dito? Yung level na to.
yung price na yan. Pwedeng lalaruin niya lang yan. So, nag-react kaagad siya nung nag-touch siya sa support level. Okay? Mabilis siyang nag-react. So, expect natin, nag-react sa support level, expect natin na yung mga pair ng USD is nagkakaroon rin ng short-term downtrend. Okay? So, kung makikita natin kanina si Euro USD and si GBP USD. So, ayan. So, titingnan natin, no? Ayun. So, meron pala dito. Hindi ko napansin to. Kasi, last week, hindi ko kasi trinade yung Euro USD. Ang trinade ko is NZD CAD. Kasi yan yung maganda sa funda. So, makikita natin si Euro USD, nag-touch na pala siya sa resistance level natin. Yung last na sa 1 week time frame. So, nagre-range kasi ngayon si Euro USD sa 1 week. So, pagka-touch niya sa resistance level, nag-react kaagad siya. So, tingnan natin. Kaya pala, sa 4-hour time frame, nakakita tayo ng reaction dito na nagkaroon ng dalawang beses na touch. Pero nagkakaroon na nag-aggressive, nagkakaroon na ng mga sellers. So, ang ganda. Hindi ko nakita to last week. Nag-touch siya sa resistance. So, may possible talaga na pwedeng si Euro targetin niya yung level na to. Okay? So, makikita natin, no? Nag-create na siya ng lower high and lower low. So, ito hindi pa masyadong buo yung impulsive na to. Okay? So, pwedeng targetin niya yung level na to. And pag once na bumaba siya dito, pwedeng bumalik siya. Okay? Magkaroon ng pullback. And pwede pang targetin niya ulit yung next level na to. Kasi si Dixie, nagre-range. Si Euro USD, kakatouch lang sa resistance level ng 1 week. So, may mga reaction talaga kasi mataas na time frame yung tinitingnan natin. And nagre-react siya sa mga level na yun. So, meron tayong short-term downtrend kay Euro USD. Kasi nga, makikita natin sa 1 week, uptrend na siya, kaso nag-range lang. Okay? So, expect natin dito kay Euro USD muna, short-term downtrend muna tayo. So, bias ko muna dito kay Euro USD, short-term downtrend. And USD CAD. Last time, yung share ko na lang din pala yung setup ko last week kasi hindi tayo nakapag market insight. So, last week, meron akong positions in ZD CAD. Kasi makikita natin, nag-create siya dito ng impulsive momentum na galaw. Then, ayan. So, Friday, dito siya naglalaro sa resistance level na ngayon, naging support na. So, pag once na i-respect niya to, next target is ito, yung level na to. Ow! Ayan. Kasi makikita natin sa 1 week, ayan siya. So, makikita natin sa 1 week, nagkaroon dito ng sunod-sunod na bullish candle. Okay? And nagkaroon ng breakout, which is, grabe yung wick na binuo niya.
So, may possible na pwede siyang sundan ulit ng bullish candle. Ayan, nakikita natin. So, pwedeng umakyat pa si NZD-CAD. And pwedeng next target is ito. Yung level na to. So, ito yung nakikita natin next target ng NZD. Kasi medyo mahina pa naman ngayon yung CAD. Okay pa naman din yung funda ng NZD-CAD. Makikita natin nagkakaroon ng aggressive buyer. So, pwedeng ita-target niya talaga yung level na to. So, pwedeng sa 4-hour, continue. Pwede, ay, ano ba tong drawing na to? Ayan. The best rejection, karoon ng breakout, nag-pullback, kung saan nag-react, kung saan nagkaroon ng breakout, nag-pullback, then may target, next dito. Okay? So, yun muna yung market insight natin for the next week. So, pwedeng magandang position for NZD-CAD is long. So, guys, risk disclaimer lang to So, pwedeng kahit ano, pwede gawin ni market. So, ito lang yung guide natin. So, yung mga pair ng USD, so makikita natin kanina si Dixis nagre-range. So, pwedeng may possible na magkaroon muna ng short-term downtrend sa pair ni Dixie. And si gold naman, diba, may possible na magkaroon talaga muna ng pullback, malaking pullback sa 1-day time frame. Okay? So, yun muna and thank you for watching. Bye-bye!